happy Sabbath. Salamat sa Panginoon at magkakasama tayo muli sa araw ng pamamahinga at sa kabila ng mga karanasan natin, sa kabila ng mga nangyari sa buhay. Salamat sa Panginoon at magkakasama tayo ngayon na mag-aral ng kanyang salita. So napakahalaga po ng ating pag-aaralan ngayon sapagkat lalo na may paparating na event. So ano po yung event ngayon na papasok ngayong November? So yun po yung piyesta ng, kailan po ba nagpipiesta ang mga patay? Sino pa dapat magpiesta? Di ba dapat buhay? Pero bakit ang mga patay ay nagpipiesta na ngayon? Dahil po doon sa kulang sa kaalaman. So gusto ko pong makita natin yung kahalagahan, bakit po natin pag-aralan ito. Kasi ito po ay nagsisimula, hindi lang sa ating panahon ngayon, kundi noon pa, sa panahon pa ng unang mga magulang. So ito yung mga tinatawag na mga buses mula doon sa, kahit nung mga namatay na, sinasabi nila na mayroong mga bumabalik na namamatay. At yun po ang kailangan nating maintindihan kasi sa lahat po ng mga aral na bagbangon, dito po yun nagsisimula sa unang deception. Kaya kailangan po natin maintindihan ito. So yung mga mananampalataya na galing sila sa Adventista o sa pagiging Seventh Day Adventist at lumipat po sa ibang mga religion or ibang mga iglesia, ibig sabihin po sila ay hindi ganoon kalalim ang naintindihan nila tungkol sa aral. Kasi pag once na maintindihan mo itong aral na ito, wala ka na pong balak babalik sa pinanggalingan mo dati. Kasi alam mo palang mali yun yung mga aral na pinanghawakan nun. Ngayon, para sa ating pagpapatuloy, alamin natin ano bang ibig sabihin ng spiritualism. Kasi mayroong danger doon eh. Ano ba yung danger tungkol sa spiritualism? Itong meaning niya, sabi dito, the belief or doctrine that spirits of the dead surviving after the mortal life can and do communicate with the living. So yung spiritualism pala ay isang paniniwala o isang doktrina na ngayon na ibig sabihin ang espiritu ng isang namatay ay mayroong magagawa. O babalik siya at mayroon pa siyang kayang gawin. Pwede pang makipag-communicate at sabi pa dito, through a person or a medium, particularly susceptible to their influence. So, ibig sabihin, mapapansin nyo, may mga tao ngayon na sabi nila, sumasangguni sa mga tinatawag nilang espiritista, sinasabi nila na yung kanilang mga kamag-anak na matagal nang namatay, gusto nilang kausapin. Kaya, nagaanap sila ng mga tinatawag na espiritista. Pero ito po yung kanilang, sila po yung ginagamit na medium. Ibig sabihin, sinasabi nila na sa kanila sasalib yun, pero ano ba talaga ang malalim na koneksyon yan? Ano ang nakasulat? Ito po yung sinasabi na mayroong mga sumasangguni. Mayroong mga sumasangguni sa mga tinatawag na espiritista. Sila yung mga medium na kung saan sinasabi nila sila yung sinasanayban ng mga mahal niyo sa buhay na namatay, matagal nang namatay, sasalib sa kanila para makausap niyo sila. Pero ang tanong, ano po ba talaga ang nakasulat? Ano ang nasusulat sa Biblia para hindi po tayo malito at hindi po tayo madaya sa ganyan? Kasi darating yung time, yung deception na ito ay sa ating panahon mangyayari po at magiging mas matindi ang pandaraya nito lalo na kung hindi po natin alam kung ano ang nakasulat sa Bible. So katulad po, so sinabi po dito sa Leviticus 19 verse 31. Ano po bang sinabi? Regard not them that have familiar spirits. Pag sinabi pong familiar spirits, ito yung mga espiritong pagala-gala, ito yung mga ito yung mga anghel sa langit na binagsak sa lupa, sila po yung mga familiar spirits. Neither seek after wizards.
So yung mga wizard naman, sila yung mga tao na nag-aaral tungkol sa spiritualism. At mayroon silang tinataglay na mga kapangyarihan bunga po ng kanilang pag-aaral. To be defiled by them and am the Lord your God. So ibig sabihin, itong paniniwala pala nito or pagsanggunin nito, anong sabi ng Panginoon? Na nadudumihan ka. Kasi naniniwala ka na samantalang mayroong tunay na Diyos, mayroong buhay na Diyos, pero naniniwala tayo dito sa mga espiritong pag-alagala o yung mga masamang espiritu. So, sabi pa dito sa kasunod, sa Deuteronomy 18 verse 9, when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. So gusto ng Diyos na hindi ka sasali sa kasuklam-suklam na ginagawa nung sa lugar na inyong pupuntahan. So itong mga papalitan pala nilang lugar, ito yung mga ginagawa nila. Marunong sila sa mga sa ating ngayon mga magic. Marunong sila sa mga gawaing tumutukol sa spiritualism. So sa ating pagpapatuloy, sabi sa verse 10, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. So ayaw pala ng Diyos na makita sa bayan niya, makasangguni ka nga lang, makipagsanggunian kang alang sa mga may ganitong mga gawain ay ayaw ng Diyos. Lalo pa, ayaw niya na kayo mismo o tayo mismo ay papasok sa ganitong gawain. Or a charmer, or a consulter with familiar spirit, or a wizard, or a necromancer. So pari-pariho po ito na gumagawa sa spiritualism. Ibig sabihin, mayroon silang mga ginagamit or mayroon silang mga naaangking kapangyarihan mula po dito. At sa tingin niyo po ba, kanino galing ang kapangyarihan na mayroon sila? Sa tingin niyo ba, yung mga ganitong kapangyarihan galing sa Diyos? Kaya kung sumasangguni tayo sa mga ganitong uri ng tao, ibig sabihin, kumikilala tayo sa kapangyarihan nila, hindi po sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, sabi pa dito sa verse 12, for all that do these things are an abomination unto the Lord. So yung mga gumagawa pala nito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Nasusuklam ang Diyos pag gumagawa ka nito at sumasangguni ka sa mga ganitong uri ng gawain. And because of this abomination, the Lord thy God that drive them out from before thee. Kaya anong nangyari? Dahil sa kasuklam-suklam na ginawa ng tao, dahil sa kasuklam-suklam na nangyari, anong sinabi po dito? Pinalaya sila, pinaalis. So sinong pinaalis? Yung mga tao na pinalitan ng bayan niya. Kaya kung ang bayan niya ay ganun din uri ang gagawin ng mga bagay, ganun din ang gagawin ng Diyos. Kinasusuklaman niya rin. So sa ating pagpatuloy, sabi dito, sa Exodus 22 verse 18, you shall not permit a sorceress witch to live. Kaya pag mayroon kayong sinasabi na mga kamag-anak, mga kakilala, huwag niyo pong dalhin din sa inyo. Sabihin, bubuhayin o sabihin, aalagaan ninyo sila. Kasi anong sabi ng Panginoon? Nasusuklam siya sa mga ganong gawain. Kung nasusuklam ang Diyos sa mga ganong gawain, pati ikaw na nag-alaga sa Kanya, na naggawa sa Kanya ng ganong bagay, ay masusuklam din siya. Anong nagiging kasalanan ni Saul? Bakit ganun ang kanyang nagiging kamatayan? Lahat naman ng tao mamamatay, kaya lang pag ang iyong kamatayan ay isang kadahilanan na may ginawa kang paglabag sa sinasabi ng Diyos, so yun po ay nakakatakot. Sabi po sa unang Chronicles chapter 10 verse 13,
So Saul died for his transgression which he committed against the Lord, even against the word of the Lord, which he keepeth not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit to inquire of it. So ano ang nagiging kasalanan ni Saul? Yung pag-inquire niya, yung pagsangguni niya sa mga espiritista na tawagin si prophet. Sino pong tinawag niya? Si Prophet Samuel. So dahil hindi na nakikinig sa kanya ang Diyos dahil hindi siya sumusunod sa sinasabi ng Diyos, kaya wala na pong propeta na nagbibigay sa kanya ng paalala. Kaya dahil po dito, dumating sa point na sa kagustuhan niyang magkaroon ng katibayan yung kanyang mga ginagawa, sumanggunin siya sa mga espiritista. Kaya yun po ang nakakalungkot. Ngayon, sabi pa po dito sa ating sa kasunod, sabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirits and doctrines of devils. So, sa huling panahon pala, kung paano yung bumagsak yung mga hari, yung mga naunang pinili ng Diyos, sa ganun ding pagsangguni sa mga spiritualism, sa ating panahon, ganun din po. Kasi kahit ikaw ay mananampalataya, pag ikaw pa ay sumangguni dito, ikaw po ay magiging kasuklam-suklam sa harap ng Panginoon. At sabi niya sa verse 2, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a lot or with a hot iron. So nagiging ganun po ang kanilang kalagayan. Nagsasalita sila ng mga kasinungalingan at yung kanilang konsensya ay baliwala na. Kaya pag itong mga taong ito gumagawa ng mga ganitong uri ng gawain, yung konsensya nila po ay talagang matibay na. Ganun na katigas yun. Ngayon, sabi pa dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Para sa atin, sino po yung son of perdition na tinutukoy sa Biblia? Ayon po sa Spirit of Prophecy, ito po yung sinabi niya sa Review and Herald, March 9, 1886. There is one pointed out in prophecy as the man of sin. He is the representative of Satan. So sino yung man of sin? Na representative ni Satan? Taking the suggestion of Satan concerning the law of God, which is as unchangeable as his throne. This man of sin comes in and represents to the world that he has changed that law. So sino po ang nagbago ng kautusan ng Diyos? Inamin po ng Roman Catholic na sila po ang nagbago ng kautusan ng Diyos, ang kabanalan mula sa ikapitong araw ay nilipat nila sa unang araw. So ibig sabihin, sila po yung tinutukoy dito. At sino po yung pinakapinuno nila? The papacy. Kaya ibig sabihin, malinaw na sila sabi na ang man of sin is tumutukoy po sa papacy. Sabi pa dito, and that first day, sabi, this man of sin comes and represents to the world that he has changed that law, and that first day of the week instead of the seventh is now the Sabbath. So pinalitan nila, ginawa nilang Sabbath ang unang araw, which is Sunday, at pinalitan nila ang seventh day na tumutukoy po sa Sabbath of the Lord. Sabi nito, professing infallibility, he claims the right to change the law of God to suit his own purposes. By doing, he exalts himself above God and leaves the world to infer that God is fallible. So dahil kaya niyang baguhin ang kautusan ng Diyos, pinapakita niya na ang Diyos ay nagkakamali. Kasi bakit? Kaya niyang baguhin ang kautusan ng Diyos. So yun po ang kanyang pinatunayan, na ang Diyos
na kinikilala natin ay nagkakamali kaya binago niya ang utos ng Diyos. At yun po yung pamumuso na ginagawa niya. So, nakakatakot po kung tayo, ang ating pananampalataya ay under po tayo dito sa mga ganitong uri ng paniniwala. So, ngayon, sabi pa dito sa kasunod, who opposed, sa verse 4, who opposed and exalted himself above all that is called God or that is worship, so that he has God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Kaya kinikilala niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos kasi bakit? Ang mismong kautusan ng Diyos ay kaya niyang baguhin. Kaya kung tayo po ay under sa ganitong paniniwala, nakakatakot po yung pinaniniwalaan natin. Siya po ang tinutukoy na siya ay kahalili ng Diyos sa langit. Kinikilala niya ang kanyang sarili na siya ay kahalili sa langit. O kahalili ng Diyos dito sa lupa. So sabi pa dito sa verse 5 hanggang verse 7, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. Sa verse 6, and now you know that withhold it that he might be revealed in his time. Sa panahon ni Apostol Pablo, hindi pa po ito nahayag, itong man of sin. Sa atin pa, kasi sabi niya dito, mayroon pang pumipigil para hindi ito mahayag, pero sa atin ngayon binuksan. Sino itong man of sin na kinikilala ng sanlibutan na nagbago ng utos ng Diyos, the Ten Commandments. Sabi pa sa verse 7, for the mystery of iniquity that already worked, only we who now let it will let until he be taken out of the way. Kaya darating din po pala ito sa kanyang katapusan. Kaya ngayon mga kapatid, pinakilala po sa atin, pinaalala po sa atin kung sino po ang nagiging medyo ni Satan para pangunahan po ang laban po sa kaharian ng ating Panginoon. Ngayon sa kasunod sa verse 8, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Kaya darating po siya sa katapusan sa kanyang pagkatapos. Sa verse 9, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Kanino galing ang kanyang kapangyarihan at pagkilos? Galing po kay Satan. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth that they might be saved. Kaya pag dumating po sa inyo, marinig ninyo na may katotohanan pala, ang katotohanan ay binago, ang kautusan ng Diyos ay binago, at yan ay sila mismo ay pinatunayan nila, so dapat po magising na tayo. Sabi pa niya dito, and for this cause, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie, that they all might be them who believe not the truth but had pleasure in unrighteousness. Ito po ang nakakatakot. Ibibigay na sa atin ang katotohanan, nalaman mo ang katotohanan, pinagdudahan mo pa, hindi mo pinaniwalaan. Anong ibibigay ng Diyos sa iyo? Bibigyan niya ka pa ng matinding pandaraya para mas paniwalaan mo yung kasinungalingan. Kasi ayaw mong maniniwala sa katotohanan eh. Mas pipiliin mo pa yung kasinungalingan. Kaya mas lalo po tayong manulugmok. Isang bisis ka lang mag-reject, isang bisis ka lang tumanggi, isang bisis ka lang mag-deny, isang pagkakataon na po yan ni Satan para akayin ka sa kanyang pandaraya. Ngayon, sabi pa dito sa verse 2 ng 1 Timothy, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Kaya itong mga tao na gumagawa ito, sila po ay sinasabi na hiniruhan na yung kanilang mga konsensya at hindi na sila basta-basta nakukonsensya. Lalo na yung mga gumagawa sa gawain ng Diyos pero ang kanilang purpose ay para sa kanilang sariling pakinabang. At hindi po ginagawa o hindi po hinahayag yung katotohanan ng Diyos, maging sa kanilang buhay ay hindi po makikita. Ngayon, sabi
pa dito. Ito po ay kinuha ko sa isang aklat na The Conditionalist Faith of Our Fathers. Ito po ay kinumpile ni Leroy Fromm. Si Leroy Fromm nag-compile sa mga iba-ibang sulat ng mga pioneers po natin at dito po yan na i-compile sa tinatawag na Conditionalist Faith of Our Fathers. Kaya napakahalaga din po itong pag-aralan sapagkat yung spiritualism mismo doon sa kanila nagsimula at bumangon. At kaya napakahalaga na alamin natin sa kanilang panahon ano ang kanilang ginagawa at paano na-infiltrate ang churches sa mga ganitong bagay. Sabi dito sa itong binibigay ko po na 1243, yan po ay page nung kung saan itong aklat po na ito ay makikita. Sabi niya, the Christians are therefore warned against these supernatural principalities and powers, against the rulers of the darkness of this world, identified as wicked spirits. Katulad po ng sinabi sa Ephesians 6:12, for warfare of such, with such, it is imperative that we have the truth of God. Kasi spiritual po ang labanan, kaya ano po ang ating panglaban dito kundi katotohanan ng Diyos. Sabi niya, His righteousness, His gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, and the word of God. In other words, the whole armor of God. Ito po ang panlaban ng bayan ng Diyos sa mga ganitong uri ng gawain na babangon po sa ating panahon. That is our only hope of victory and survival in this final conflict with error. So sa atin pa pong laliman ng ating pag-aaral, sabi po dyan, ito yung mga depraved spirits ever seduced to destruction. Ano to yung tawag sa mga espiritu na ito? Mga espiritong masasama. Anong gawain nila? Para mandaya, para manukso ng tao patungo po sa pagkapahamak, pagkawasak. These spirits, sabi niya, are not good spirits but depraved. Mga masasama silang espiritu. Seducing spirits, mga pandayang espiritu, bent on deception and operating with the sinister intent of drawing as many as possible down to destruction. So anong purpose nila? Anong intention nila? Hahatak sila ng maraming kaluluwa. Para saan nila dadali? Para po sa pagkapahamak. Kasi bakit sila hahatak? Bakit sila mandaraya? Para sa pagkapahamak, pagkawasak. Kasi sila po, ang mga espiritong ito o yung mga anghel na binagsak ng Diyos dito sa lupa, sila po ay may takda ng kapahamakan. May takda ng pagkawasak. Kaya anong gagawin nila? Gusto na lang nila mandamay ng tao. Kaya lahat ng papasok po sa kanila na kanilang madadaya ay mapapasama po sa kanilang pagkawasak at pagkapahamak. Ngayon, sabi dito, according to inspiration, they are in fact devils. Sabi po sa daimonya or demons, and their teachings are consequently doctrines of devils. Sedulously propagating doctrines or tenets inspired by Satan. So ano yung mga doktrina nila? Inspired by Satan. Tandaan po natin mga kapatid, pag isang doktrina ay hindi po nakaugat sa to the law and to the testimony, ibig sabihin po, delikado po ang doktrinang ito na nagmumula po kay Satan, na kanya itong in-influensyahan. Ang sabi nito, whatever is opposed to Scripture is of the adversary. Kaya kung anumang mga doktrina na laban sa kasulatan, ito po ay galing sa kaway. We are also forewarned that incontrovertible miracles will be wrought in a supreme effort to deceive the elect. So kahit pala pinili ka, pwede ka pong madaya dito. Lalo-lalo na kung ikaw ay nagkasakit, pagod ka na sa natural remedies. Nakikita mo na parang ang tagal mong tumaling. Itong mga incontrovertible miracles, ito po ang pwedeng magdadaya sa iyo. Magdadala sa iyo sa pagkapahamak.
Kasi dahil sa tingin mo na sobra lang sakripisyo mo, papasok ko na doon sa milagro. Kasi isipin mo naman, ang Panginoon naman, nagmimilagro eh. Baka sa Panginoon din yan. Dahil po dyan, sa mga ganung uri po, pag ang mananampalataya o mga Kristiyano ay nakatingin sa mga milagro o mga mabilisang gamot, mabilisang pagkagaling, sila po ay madadaya nito. Itong incontrovertible miracles. Ngayon, sabi pa dito, sa 1 Thessalonians 4:1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirit and doctrines of devils. Kaya yung ating pong pagsungguni, pagpapagamot sa mga taong gumagamit o tinatawag na mga espiritista, tayo po ay nagpadaya, nagpaubaya sa espiritu ng kasamaan. At yun po yung ating magiging kalagayan. So sabi pa diyan, katulad po sa sinabi sa Revelation 16 verse 14, for they are the spirits of devils working miracles. Kaya mag-ingat po kayo, mag-ingat po tayo sa mga maraming milagro kuno na nangyayari. Karamihan po yan sa mga simbahan natin nakikita. Isang ganun ka lang, ang iyong ulo, parang anuhan ng kamay, papatungan ng kamay, at gumagaling ka na. At samantalang hindi mo maintindihan kung anong pinanalangin sa iyo, so delikado po ang iyong kalagayan sa ganung bagay. Sabi pa dito, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of what great day? Of that great day of God Almighty. So, ibig sabihin, itong ginagawa nila ngayon, na nagtitipon-tipon sila, nagpaparami ng mga tao na kumikilala sa kanila dahil sa kanilang ginagawang milagro, ito po ay paghahanda na ng kaaway para sa dakilang araw na mangyayari. At nakakatakot po yan kung tayo ay isa doon sa mga naghahangad dito or nagpapasakop dito. Delikado po ang ating magiging kalagayan. Ngayon sa ating pang pagpapatuloy, sabi po dito, but we repeat spiritualism with its attendant occult wonders is simply the consummation of Satan's original twofold lie of Eden. So inulit ito. Yung mga gumagamit po ng spiritualism or mga nagiging tinatawag na medium, sila ay magiging kasangkapan para gawin ito. Sila po ay inuulit lang nila yung ginagawa ni Satan sa Eden. Anong ginawa niya? Gumamit siya ng ahas para magsalita para sa kanya. Ganon din po sa ating panahon. Yung mga taong gagamitin ni Satan para gawin yung kanyang purpose na instantly pagalingin yung mga taong may sakit, inuulit lang natin yung sinasabi. Kaya nga sinasabi dito, ye shall not surely die, and ye shall be as gods. So dahil yung mga tao naghahangad na gusto nilang magiging Diyos, hinahangad nila magkaroon sila ng kapangyarihan. Mapapansin nyo ngayon, nag-iba na sa mga napapanood nyo, yung mga magic. Kahit mga batang maliliit, marunong na. Sa tingin nyo, ano ang kapalit niyan? Sa tingin nyo, kaninong galing yung kapangyarihan niya? Hindi po sa Diyos. Ibig sabihin, kung kayo po ay napasok sa ganung uri ng kalagayan, delikado po. Kasi ikaw ay nagpapaubaya na sa kapangyarihan ng kaaway. So ngayon, sabi pa dito, spirit of devils ascendant in earth's final deception. So anong gagawin niya? Many spiritualists along with numerous other proponents of the occult are today emphasizing the second of Satan's original twin lies. Ano ba yung second twin lies niya? Kasi di ba binasa natin kanina na ye shall not be or ye shall not die. Tapos ang pangalawa, ye shall be gods.
ito yung sinasabi niya na ye shall be as gods along with ye shall not surely die. So sabi pa dito, this concept is coming more and more to the fore. Ibig sabihin talagang itatatak yan sa isip ng tao na mayroong mga taong kaya palang magpagaling instantly. Kaya sasabihin nila, ito ay alagad ng Diyos kasi kaya niyang magpagaling agad-agad. Kaya pag tayo po nakatingin sa ganung uri ng kagalingan, nako, baka tayo po ay masama sa katulad na sinasabi na even the very elect will be diluted or magiging madaya sila. Ngayon, sabi pa dito, but it is in direct antithesis of God's latter-day call. Fear God and give glory to Him for the hour of His judgment is come. Kasi ang sinabi niya dito na ang gagamitin ng kaaway sa huling panahon, yung pangalawang sinabi niya na ye shall be as gods. Pero sinabi dito na ito ay against doon sa sinabi ng Panginoon, na sabi ng Panginoon dito na you should fear God. Kaya ngayon, kung ikaw ay katulad na ng Diyos, paano ka pa matakot sa Diyos? Hindi mo na yan gagawin. Kaya delikado po yung mga tao na gumagawa ng ganitong gawain. Sa ating pagpapatuloy, si Hitler, Mussolini, at Kaiser, entangled peoples. Mapapansin nyo itong mga nabanggit po mga tao, sila po ay mga pinuno ng World War I, World War II. Mga pinuno ito na anong nangyari? Nagiging matagumpay sa kanilang gawain. Kaya lang sa kanilang hangarin na gusto nilang pagkaisahin ang mundo sa kanilang kagustuhan ay hindi po nangyari. Kaya ang isang nagawa nila ay magiging kilalanin sila ng tao. At katulad po ng sinabi nito, in World War II, Hitler allegedly referred to himself as God and declared, man is becoming God. Kaya anong ginawa niya doon sa mga Hudyo? Ilang milyon pinatay niya para lang kalabanin ang bayan ng Diyos. Sabi niya, he has turned to the occult and succumbed to the subtle spirit philosophy. Akala niyo ba yung mga generals ngayon na matitindi sa pagdating sa mga labanan? Kung bakit sila hindi basta-basta namamatay? So tingin niyo, sino ang ano sa kanila? Ang nasa likod nila. So tingin mo ba, sasabihin mo sa Diyos, Lord, buhayin mo ako para mapatay ko itong mga masama na ito? Kailan ba ang Diyos nagbigay ng karapatan para kumitil tayo ng buhay? Wala siyang binigyan. Kasi kahit nga ang kanyang buntong na anak pumunta sa langit, even the very least na makasalanan ay gusto niyang iligtas. Kahit yung pinakamasama pa sa tingin natin, gusto niyang iligtas. Pero tayo, hinuhusgahan agad natin yung tao na kailangan mamatay ito para hindi magdami yung kasamaan. Tayo ba ang may akda ng buhay natin? Tayo po ay humiram lang din ng buhay mula doon sa Creator. Kaya yung mga nanagumpay pagdating sa labanan, sila po ay kumikilos, gumagawa sa likod nung unang kaaway ng Diyos. Sabi nito, becoming entangled in the mission of captivity of evil spirits, we became the helpless prey of the powers of darkness. Kaya, pag mag-utos sila, patayin lahat yan. Sa tingin mo, pag ang tao magsabi na patayin lahat ng mga tao na yan, wala kang kinikilala, either basta lahi na yan. Lahat ba ay na-examine mo na merong mabuti or ano dyan? Lahat ba na nakikita mo ay masama lahat? So ibig sabihin po, pag gano'n na ang ating pagkilala or ating pananaw, hindi na po yan ang tinuturo ng Diyos, kundi sa kaaway na po. Kasi ang kaaway gusto ng distraction ng tao. Lalo na pag sa tingin nating masama, tapos pinatay natin, tuwang-tuwa si Satan. Kasi yung pinatay mo, wala nang pag-asa. Tapos ikaw na pumatay, sa tingin mo may pag-asa ka rin.
paano kung pagdating ng araw ay nahuhumali ka na parang nagiging buhay mo na ang pumatay. Nagiging ugali mo na ang pumatay. Ibig sabihin, under ka na ng kanyang silot. Kaya nga sabi niya dito, and in desperation, someone mediums and necromancers as counselors. So sino yung mga advisor nito ni Hitler? Mga manggagaway, mga marunong sa spiritualism, mga marunong sa magic. Yan ang mga advisor nila. Eh hindi ba magtataka pa ba tayo na yung mga naunang kaharian, yung kanilang mga advisor, yung kanilang mga counselor ay ano po, mga ano din. Di ba marunong sa ano, katulad sa panahon ni Pero, sa panahon ni Moses. So yung mga counselor, mga ni Paraon ay mga marunong po sa mga magician sila. Sa panahon ng Babylonia, si Nabucodonosor, ganun din naman ang kanyang mga advisory. Kaya sa ating panahon, dumaan man ang maraming pagkakataon, ganun din ang proseso na ginagawa ni Satan kasi bakit nakita niyang successful siya sa ganung paraan. So ngayon dito po sa sabi dito, indeed, the sweep of the ages can be understood only in the light of Satan's age-long rebellion against God and the gospel provision through Christ for the redemption of man and the eradication of sin. So yung labanan na yun, mula pa nung nagkasala ang una nating magulang hanggang sa ating panahon, nahahayag si Satan. Pero bakit hindi natin makikita yung kanyang mga kinikilos at ginagawa? Sabi niya dito, on the contrary, spiritualism's philosophy never exalts man and condones sin. Anong ginagawa ng mga tao na nasa spiritualism? Gusto nilang magiging tanyag? Gusto nilang ang kasalanan ay mabura or ang kasalanan ay mapawalang halaga. Kaya nga di ba naririnig natin, even in the pulpit, naririnig natin na pag ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, you are saved kahit gagawa ka pa ng kasalanan. Kapag ikaw ay saved na, you are always saved. Kahit liko-liko pa ang iyong daanan sa unahan. Yun po ang philosophy ng kaaway. Kasi sinasabi niya dito, ang kasalanan sa pamagitan ng spiritualism na doktrina ay wala na. Ngayon, sabi dito, and denies the ultimate destruction of sin and sinners, demonic and human. Kaya mapapansin niyo yung sasabihin ng mga tao na huwag naman kayong masyadong anubrag. Kasi ang Diyos natin pag-ibig eh. Kaya walang masama na mapapahamak. Ay ililigtas siya ng Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. Sa tingin niyo po, hindi ito mangyayari. Dito po tayo pansamantalang magtatapos sa last kong babasahin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe it not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ganun po ka bulag ang mga tao sa ating panahon. Nadadaya sila. Sa kagustuhan nating kumilala sa Diyos, nadadaya tayo ng mga tao na naghahawak kunyari ng salita ng Diyos pero wala naman palang pagsunod. Walang pagkilala mismo doon o walang kapangyarihan doon sa kanilang mga sinasabi. Kaya nakakatakot po. So yung ating mundo ay under ng pandaraya ng kaaway, even the leaders of every nation, lahat po yan ay under the control of Satan. Kaya papansin nyo sa panahon ng may labanan. So sa ating panahon, even po mga leaders, mas lalo na nga mga leaders kasi
kahit nga po nagdadala ka ng salita ng Diyos, pag ang salita ng Diyos hindi natin sinasabuhay, hindi makikita sa ating mga buhay, hindi natin sinusunod, magiging walang kabuluhan po yan sa atin. So anong magiging bunga yan sa atin? Wala. Kaya sana po sa oras na ito ay nakita natin yung kahalagahan. Kasi kahit kaninang umaga, nag-i-scan pa rin ako ng mga gusto kong i-file dito para magiging matibay yung ating pagbibigay dito ng katotohanan. Ang dami pa rin. Pero hindi ko alam kung makuha natin ito. Pero kung hindi man, sabi ko, baka next Sabat mayroong part 2 nito. Ipapasok ko siya na karagdagan. Kasi sabi ko, napakarami pa po nating nais malaman. At sabi ko nga huli na po tayo sa mga kaganapan. Yung mundo ay ganun na katindi ang mga pangyari kung ating makikita yan. So, nice kong magkaroon talaga sana ng mga updates. Kaya lang, napakahalaga din po nito kasi dito rin po natin malalaman kung sino-sino yung mga iglesia na gumagamit po ng spiritualism. Marami po. At mababanggit mismo dito word for word yung mga iglesia na yan. Kaya yung ating mga kamag-anak na na-under pa sa ganitong mga iglesia, sila po ay under pa rin ng spiritualism na ito. Kaya anong ating gagawin? Kundi ipanalangin at nawa bigyan sila ng Panginoon pagkakataon na maalis po sa ganitong medium. Kasi pag once na magtuloy-tuloy ka dito, ipaglalaban mo na yung iyong religion at hindi na yung sinasabi ng Diyos. Kasi makikita mo na ito ay ito yung aming matagal ng pinaniniwalaan. Magiging ganun ang nila kalagayan. Kasi sa pagpasok natin, sa pagpa-under natin ng isang beses at nagtutuloy-tuloy pa tayo, magiging ano ka? Di ba yung isang mga pasintabi po doon sa mga gumagamit ng mga ipagpinagbabawal na gamot, isang beses ka lang makatikim. Anong mangyayari? Hanap-hanapin mo yun. Kahit dati nga, bata ka pa, taga-sindi ka lang ng sigarilyo. Paglaki mo, anong mangyari sa'yo? Hindi ka na lang taga-sindi. Dati taga-tikim ka lang ng pulutan nila. Pero dahil pinatikim ka ng isang tagay, anong nangyari? Nagiging sugapa ka na sa inuman. Ganun po ang pandaraya ni Sita. Nagsisimula yan sa isang hakbang. Kaya pag isang hakbang nadaya ka, delikado po ang kasunod dahil mas malaki na ang chance na babagsak ka. Maliban na lang kung mabantayan mo yan. Kaya sabi ko po, katulad ng binasa natin, ang mundo po ay blinded by the God of this world. Kaya nga, ating laging pinapanalangin at pag tayo'y manalangin, o Ama namin, nasa mga langit ka. Kasi mayroong Diyos sa mundong ito. Huwag kayong manalangin na, Diyos namin. Baka mamaya iba ang sasagot niyan. Kasi hindi mo in-address sa langit. Kasi pagdating sa langit, walang ibang Diyos na kinikilala natin. Kasi ibinagsak na yung against sa gobyerno ng Diyos sa langit. Kaya dito sa lupa, nandito lahat. Nandito yung pinuno nila. At nabasa natin kanina, ano ang kanilang gagawin? Ang gagawin nila ay mandaya para sa kapahamakan ng tao. So kung yun ang gawain nila, wala na silang, katulad na binasa natin yung kanina, wala na silang konsensya. Kasi sila nga ay nakatakda na. So anong gagawin nila? Mandamay na lang. Kaya wag sana tayong mapasok sa ganitong kalagayan, even ang ating mga kamag-anak ay mapahamak sa katulad ng pandarayang ito. So muli po, magandang tanghali sa ating lahat. Happy Sabat po muli. Maraming salamat.